Mayong adlaw dinagat ang buhatan sa Caraga Regional Tourism Office mipahigayon og tulo ka adlaw nga Caraga Regional Tourism Development Plan Consultation Workshop dinhi sa Ben's Bid and Breakfast sa Barangay Santa Cruz, San Jose, Dinagat Islands nga gisugdan ni adtong Hulyo 22 ug 24 niining tuig 2024. Kini nga programa maghatag og dugang kahibalo sa mga katawhan dinhi sa Dinagat Island hilabi na sa turismo. Naghimo ta og regional consultation workshop diri sa province sa Dinagat kay ang goal nato is for us to be able to complete the Caraga Regional Tourism Development Plan. So isa kini ka plano nga magtabang sa ato mag-provide og guides sa ato sa atong sa atong mga inisyatibo para we will be able to achieve and have a progressive tourism industry in the region, which is also reflective sa atong probinsya din sa Dinagat Islands. At kita nato ang potential sa tourism sa major economic driver. No? Kita nato nga of all the sectoral economic industries, ang tourism yun ang naay pinakadako nga figures, no? And even if we measure how resilient it is compared to other sectors like agriculture, industry, we saw that the figures for services is really soaring high. Dali lang yun siya nakapabawi given that we've had grabe yun kaayong downfall sa ating ekonomiya because of COVID, the global health pandemic. So importante yun ang turismo to be a part and to be not just become a part but become a major economic driver in the region. That's why we're doing this regional tourism development. Nakita kasi natin no, na isa sa mga problema sa tourismo dito sa Caraga region, hindi lang siguro sa Caraga region but sa almost all of the tourism sites in the Philippines, yung problema sa basura. So, isa sa mga best practices na nakita namin is yung tinatawag na garbage deposit fee, wherein kapag pupunta ang isang turista sa isang lista, magbibigay siya ng garbage deposit fee, for example, amounting to 200 pesos. No? Upon entry, yung deposit fee of 200 pesos will be collected. We make sure na pag nabas ng turista, yung basura na generate nila from their activities in the site, iuwi nila para hindi madadump yung basura doon sa isla. And then, kapag meron silang na-produce or naipakita ng mga garbage, ibabalik sa kanila yung deposit fee na 200. By so doing, we are assured na yung turista will really become responsible in taking care of their garbage. Hindi nila iwanan lang nila sa isla. Look into it. No? Halimbawa, meron kang 1,000 tourists sa isang isla. How much volume of waste will be generated from it? So if you impose a garbage fee deposit, you will be assured kaya ma-force man yun sila na dili yun nila ipili ng ilang basura sa So that's just one of the many best practices that can be adopted in tourism. Ito man baka mayroon ka pa kung karagdagang informasyon sa kailangan ko nga na-isli para sa mga tao. We really need the help of all the sectors. It's not only government, but the private sectors as well, the academia. Everybody is into it. Kasi lahat tayo bilang residents ng Caraga, we're all part of tourism development. So we really wanted to push with tourism as a major economic driver that will really help our economy
all of us must take part in promoting our region, in doing best practices, no, so that the world will see us. Kay Caraga region has so much to offer, and it's a matter of everyone's responsibility to ensure that development to tourism can be achieved. Really adhere ourselves here again, no, to develop this province. At parang kailan na, pandemic to ulit, here we are bouncing back, revitalizing the tourism industry. The inputs for this consultation workshop will be our course of legislation. So, meron tayong mga entrance na mga batas, no, sa ating session hall. At meron akong ginagawa na inuulit namin. Ay, tourism code natin, inayos natin kasi marami tayong mga bagay na i-include pa. So, I think this workshop will be included also in the board. So, kailangan natin itong matapos para kasi ito yung magiging steps para magkaroon tayo ng bagong tourism code. Para sa dugang pangkasayuran, kanunay lamang magsunod sa official Facebook page, Province of Dinagat Islands, Provincial Information Office. Alang sa Dinagat News, kini si Andres Malunyas, reporting.